Narito na ang Balitang Express sa oras na ito. Dalawang babae patay, isang kritikal, isang nakaligtas sa aksidente sa kalsada sa lungsod ng Mandaue. Dalawang babaeng backrider ang namatay habang isang driver ang nasa critical na kalagayan at isa pa ang nakaligtas matapos maipit ang kanilang sinasakyang mga motorsiklo sa ilalim ng isang trailer truck sa bumangga rin sa gate ng isang bahay sa barangay Tingob, lungsod ng Mandaue, lalawigan ng Cebu noong Sabado ng gabi, Abril 11. Kinilala ang mga namatay na sina Adeline Mediana, 34 na taong gulang, naninirahan sa nasabing barangay at Marilyn Quambot, 37 taong gulang mula sa barangay Kanduman sa nasabing lungsod. Samantala, ang kritikal na biktima ay kinilalang si Marvin Ocampo Dayuha, 38 taong gulang, live-in partner ni Mediana at naninirahan rin sa barangay Tingu. Ang nakaligtas na driver ay kinilalang si Larry Juan Bahita, 30 taong gulang na live-in partner naman ni Quambot. Ang trailer truck ay minamaneho ni Chody Punay Ikot, 36 na taong gulang na tubong barangay Konsolasyon, bayan ng Dalaguete sa lalawigan ng Cebu. Ayon sa paunang investigasyon ng Mandaue City Police Office or MCPO, naganap ang pangyayari sa kahabaan ng Bisico Street sa barangay Tingob bandang alas 10:40 ng gabi habang patungo ang trailer truck sa M. Ceniza Street. Habang lumiliko pa kanan sa mataas na bahagi ng kalsada patungo sa nasabing street, umano'y pumalya ang preno ng truck. Dahil dito, umatras ang sasakyan at aksidente nabangga sina Dayuha at Mediana na nasa kanang bahagi, gayon din sina Bahita at Quambot na nasa likurang bahagi ng truck. Dahil sa lakas ng banggaan, naipit sa ilalim ng truck ang dalawang motorsiklo na nagdulot ng matinding pinsala kina Dayuha, Mediana at Quambot. Agad silang isinugod sa Eversley Child's Sanitarium and General Hospital sa barangay Hagobiao sa lungsod ng Mandaue para sa agarang gamutan. Samantala, nakaligtas si Bahita ng walang tinamong pinsala matapos tumalon mula sa kanyang minamanehong motorsiklo. Bukod dito, nagdulot din ng pinsala sa ari-arian ang pangyayari matapos banggain ng trailer truck ang gate ng bahay na pagmamay-ari ng 52 taong gulang na si Edgardo Mercado de Guzman. Ligtas naman siya at ang kanyang pamilya dahil mahimbing silang natutulog nang mangyari ang insidente. Nasira rin ang dalawang motorsiklo, ngunit hindi pa matukoy ang halaga ng pinsala. Noong Abril 12, kinumpirma ng tagapagsalita ng Mandaue City Police Office si Police Lieutenant Colonel Mercy Villaro Cantuna na binawian ng buhay sa paggamutan o ospital ang dalawang babaeng backrider. Inihayag din niya na agad inilipat si Dayuha sa Vicente Soto Memorial Medical Center sa lungsod ng Cebu matapos lumala ang kanyang kondisyon. Dagdag pa niya, agad na inaresto ang driver ng truck na sumailalim sa alcohol test, ngunit negatibo ito. Kasalukuyang nakadetain si Ikot sa kustodiya ng Kabankalan Police Station 4 habang hinihintay ang formal na pagsasampa ng kaso ng mga pamilya ng biktima. Haharap ang suspect sa mga kasong reckless imprudence resulting in double homicide, physical injuries at damage to property na inaasahang isasampa ngayong araw. Abangan ang iba pang mga balita mamayang alas 9:30 ng gabi sa Philippine Headlines.